Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mandatoryong paglalagay ng food warning labels nais ipatupad. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Vloggers sa Iloilo sinilaban ang sarili para sa views. Comelec balak gawing 2 taon ang preparasyon para sa halalan 2028. Cyber warrant, kakaharapin ng mga fake account na nagpapakalat ng misinformation sa mga kandidato. At Mark Carney, kinilalang bagong liberal leader at susunod na Prime Minister ng Canada. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Hinimok ng mga public health advocates at civil society organization ang pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang protektahan ang mga Filipino consumers mula sa unhealthy food products at non-communicable diseases. Kasama sa mga hakbang na ito ang paglalagay ng Nutrient Profile Model o NPM kasabay ng mandatoryong food warning label. Nais ng Healthy Philippine Alliance na magtatag ng NPM na may nakatakdang antas ng sugar, sodium at saturated fat sa mga pre-packaged na produktong pagkain. Naniniwala sila ang naturang aksyon ay makakatulong sa mga consumer na iwasan ang mga produktong maaaring makapinsala sa kanila, gayon din ang paghihikayat sa mga industriya na baguhin ang nilalaman ng kanilang mga produkto. Itinigil muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng mandatory safety training para sa mga PUB driver at konduktor. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Riudique. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng Comprehensive Road Safety Training Program para sa mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles. Sa ilalim ng naturang programa ay kailangang sumailalim muna sa partikular na pagsasanay ang mga konduktor at PUB driver bago mag-renew ng prangkisa. Ayon kay LTFRB Chairman Chofe Luguadis III, ang pagsuspinde sa programa ay para mas bigyan ng pagkakataon na magkaroon pa ng karagdagang konsultasyon sa mga PUV companies. Kahit na nagkaroon na ng 8 konsultasyon sa ahensya, nais pa ring palawigin ang diskusyon nito sa transport sector para sa pagpapatupad ng programa. Balak umanong mas pagandahin ang kalidad ng training at pulisiya para ito ay maging epektibo at inclusive. Bago ang suspensyon, inanunsyo ng LTFRB na tatawagin ito bilang Drivers and Conductor Academy Program o DCAP. Inisyal na kabilang sa pangunahing laman ng training ay ang road safety, psychological assessment at first aid and life support training. Layo nitong maiwasan ang mataas na insidente ng kalsada. Wala pang tiyak na petsa kung hanggang kailan ang suspensyon at kung kailan ito maaaring ipatupad. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nangangailangan ang bansang Slovenia ng mas marami pang Pilipinong manggagawa matapos mapirmahan ng Slovenian Foreign Minister ang bagong kasunduan sa labor mobility sa bansa. Layo ng kasunduan na matiyak ang patas at malinaw na oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino sa Slovenia. Base sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 413 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa bansang ito. Nakaramihan ay clerical support workers, service and sales workers, technicians at associate professionals. Dagdag pa ng Foreign Minister, inaasahan nila ang pagtanggap sa mas maraming Pilipinong manggagawa sa kanilang dedikasyon, strong work ethic at katapatan. Mataas na presyo ng tabako, sinabayan ng maayos na proseso ng pagbili, inaasahan ang magbibigay ng malaking kita sa mga magsasaka ngayong taon. Tungayan ang detalye sa ulat na ito. Sinimulan na ng National Tobacco Administration o NTA ang opisyal na kalakalan ng Virginia Tobacco para sa cropping season ng taong 2024 to 2025 kasunod ng pagbubukas ng mga buying station sa Region 1 at Abra.
Ayon kay NTA Administrator at CEO Belinda Sanchez, tiniyak na ng kanilang extension workers na maayos ang mga kagamitan at pasilidad ng dalawang pinakamalalaking trading outlets sa Ilocos bago matapos ang Pebrero. Dito kanilang ibinahagi upang manatili ang wastong pagtimbang ng mga dahon ng tabako, sinelyohan ng mga tauhan ng NTA ang calibrated weighing scales sa mga buying station gamit ang test weights na sertipikado ng Department of Science and Technology o DOST. Kabilang dito ang mga magsasakang nagsimulang magtanim ng tabako noong buwan ng Nobyembre taong 2024 ang unang naghatid ng kanilang ani sa mga trading centers, alinsunod sa 60 araw na itinakdang panahon bago ang unang anihan. Kanila ring nilinaw na bukas na ang mga trading warehouse ng Universal Leaf Philippines Incorporated sa Aguo, La Union, Candon City at Cabugao sa Ilocos Sur, Corimao sa Ilocos Norte at Bangued Abra, gayon din ang Trans Manila Incorporated o TMI sa San Juan, Ilocos Sur upang tanggapin ang mga produktong tabako ng mga magsasaka. Bunsod dito, tiniyak ng NTA extension workers na masisiguro ang 4Ps sa tobacco trading. Ito ay tamang pagtimbang, tamang grading, tamang dokumentasyon at agarang bayad upang maprotektahan ang interes ng mga magsasaka. Habang sa pagsisimula naman ng 2025 trading operations, umabot sa 107 pesos per kilo ang pagbili ng prime class flue-cured tobacco sa mga trading centers. Habang sa unang distrito ng Ilocos Sur, umabot ito sa 125 pesos per kilo. Dahil sa mas mataas na presyo ngayong taon, kumpara sa itinakdang floor price noong taong 2023, inaasahan ni Administrator Sanchez na magiging isa na namang golden season para sa mga tobacco farmers ang taong 2025. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, tanging easterlies na lamang ang natitirang aktibo sa weather system ng ating bansa. Partikular na apektado nito ang Western Visayas, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Dating Senador Honasan, kwinestyon ang pagkakaaresto kay FPRRD. BOC, pinaigting ang digital trade facilitation na ginanap sa PTFC kaugnay ang DOF. Vlogger sa Iloilo, sinilaban ang sarili para sa views. Manatiling nakatutok para sa higit pang balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang iligal na umano'y pag-aaresto sa kanya ng ICC. Pahayag naman ng ilang mga Pilipino, indikasyon ito ng hustisya para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Bago pa man maaresto ng ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maingay na ang bangayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Kaya naman makaraang arestuhin ng dating Pangulo, mas mararamdaman ang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawa. Ayon kasi sa mga taga-suporta ni Duterte, hindi dapat at iligal ang pag-aresto sa kanya. Illegal yung pagkaka-aresto sa kanya eh. Hindi naman dahil walang proseso na ginawa eh. Hindi pwedeng makialam na yung ICC sa atin kasi hindi na tayo sumali. Illegal kasi unang-una wala na tayo sa ICC, di ba? Ang ICC, pwede lang siyang pumasok once na yung Supreme Court natin, yung justice system natin, hindi nagpa-function. So, nagpa-function naman siya. Dapat dito siya litisin. Kung meron mang kaso na kakarapin, sana dito na lang sa Pilipinas at wag na dun sa ibang bansa. This is kidnapping. Alam nyo yon kasi hindi naman pinakitaan si Pangulong Duterte o ang kanyang legal team ng original na warrant of arrest. This is just a digital copy. Paniwala pa ng iba, pamumulitika umano ang pagpapaubaya ng pamahalaan na arestuhin si Duterte. Pamumulitika talaga yan. Kasi unang-una, si Sara, inano nila, di ba? Tapos ngayon naman si Digong. Dahil po sa dahil marapit na pong eleksyon, baka isabi yung sign po na ginaganon yung
pinapainano si Pangulong Duterte. Sa kabilang banda, itinuturing naman ng ilang mga Pilipino na tanda ng hustisya ang pagka-aresto kay Duterte para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Motivating kasi what Duterte did was bad, it should not be forgiven, but he was not really under any real threat of punishment. Kaya what just happened, it just makes me feel a lot more hopeful for the future. Ibig sabihin, tama lang na hinayaan ni Marcos na maaresto si Yes Duterte. po, tama po. Dahil? Ayun nga po, ang daming nadadamay na inosenteng tao. Tapos, walang kamalay-malay, bigla na lang magkakaroon ng ganong sakuna. If we are gonna focus sa spiritual things, I think he should be arrested kasi yung pagpatay po is hindi po siya karapat-dapat sa human being. Like there should be a process in everything. Kaya naman bukod sa mga protestang pinapatigil ang paglilitis kay Duterte, ay mayroong ding nagpakita ng suporta dito bilang panawagang mabigyan ng hustisya ang naging mga EJK victims. Martes nang arestuhin si Duterte dahil sa umano'y kasong crimes against humanity ayon sa ICC. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng ICC sa Hague, Netherlands para sa gagawing paglilitis. Kung lumabas na guilty si Duterte, posible umanong maging 30 taong pagkakakulong ang ipapato sa kanya ayon sa tagapagsalita ng Malacanang. Ngunit dedepende pa umano ito sa magiging depensa ng kampo ni Duterte. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, kwenestyon ni dating Senador Gringo Honasan ang kamakailang pagkaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkikit kasi ng Senador, mismong ang Department of Justice o DOJ at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi na gumagana naman ang justice system sa bansa. Kaya naman ipinagtataka umano niya ang pangimasok ng ICC sa bansa dahil sa naturang pagkakaaresto. Pakinggan ang pahayag at ang kanyang panawagan. Kung hindi natin kayang magpataw ng hustisya sa isang dating Pangulo, paano tayo magpapairal ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Pansamantala po, patuloy tayong mag-isip, magdasal, pero kailangan magkakasama tayo rito. Issue ito ng pagka-Pilipino. Issue ito ng Pilipinas. Babala po sa ating mga manonood, sensitibo ang nilalaman ng balitang ito. Lapnos na balat ang natamo ng isang content creator na kinilalang si Boy Tapang ng Kalinog, Iloilo matapos imunom at buhusan ang kanyang sarili ng gasolina. Hindi pa natapos doon, sinilaban pa niya ang kanyang sarili na nagresulta sa second-degree burns ang kanyang natamo. Ayon sa vlogger, nagawa niya lamang ito para sa content of use at upang madagdagan ang kanyang followers. Sa ngayon, pinagsisisihan niya ang kanyang nagawang stunt na ayon sa doktor ay posibleng humantong sa coma, cancer at pagkamatay ng vlogger. Samantala, pinagtibay ng Pilipinas ang digitalisasyon at kalakalan upang mapabilis at gawing mas epesyente ang proseso ng import at export sa bansa. Tungayan ang detalye sa ulat na ito. Idinaos ang espesyal na sesyon ng Philippine Trade Facilitation Committee o PTFC sa pangunguna ng Department of Finance o DOF upang talakayin ang digitalisasyon ng kalakalan at iba pang reforma sa trade facilitation. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o ESCAP kung saan kanilang tinalakay ang kahalagahan ng Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Paperless Trade. Dito binigyan diin ni na ESCAP expert Teng Fei Wang at Yern Fai Li ang interoperability ng mga sistema sa pandaigdigang kalakalan. Partikular na ang pagsunod sa World Customs Organization o WCO data model at United Nations Trade Data Element Directory o UNTDED. Ipinakita rin ni ESCAP consultant Dennis Fantastico ang National Feasibility Study on Cross-Border Electronic Exchange of Trade-Related Data or Documents para sa Pilipinas na naglalaman ng mga mungkahing digitalisasyon ng mahalagang dokumento sa kalakalan.
Kabilang sa mga rekomendasyon ng pag-aaral ang pagpapalakas ng National Trade Facilitation Committee o NTFC at pagpapalakas ng National Single Window o NSW upang isama ang customs at banking procedures. Nagbigay rin ng ulat ang iba't ibang technical working groups ng PTFC upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng trade facilitation reforms sa bansa. Dito ay pinahayag ni DOF Undersecretary Charlito Martin Mendoza ang kanyang suporta sa digital trade initiatives at binigyan diin ang mahalagang papel ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga international partners. Sa pangunguna ng Bureau of Customs o BOC, layunin ng mga reformang ito na gawing mas moderno at epesyente ang customs operation upang makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan sa kalakalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balak naman ng Commission on Elections o COMELEC na isang guni sa Department of Budget and Management o DBM at Kongreso na hatiin na lamang ang budget ng komisyon para sa taong 2026 at 2027. Alinsunod sa target na 2 taong preparasyon bago ang 2028 national elections. Ang kabuuang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. 2 taong preparasyon para sa halalan. Ito ang nais na gawin ng Commission on Elections sa COMELEC para sa susunod na halalan sa taong 2028. Ang pahayag na ito ay mula kay COMELEC Chair George Erwin Garcia nitong umaga ng Huwebes sa isang media forum sa Makati City. Ito anya ay para makapaglaan ng mas mahabang panahon para mapaghandaan ang mga material na gagamitin, gayon din ang mga prosesong kanilang pinamamahalaan sa eleksyon. Paliwanag niya, ang taong 2026 ay balak nilang ituon para sa research and development ng komisyon, habang ang 2027 naman ay para sa preparatory national local elections. Yung pwede namin gawin na terms of reference ng mga machine, yung pwede natin gawin na mga kontrata at procurement gawin na natin sa 2026. Para by 2027, delivery na lang yan ng lahat ng mga in-order natin. Mas mahaba ang panahon, mas mahaba ang panahon ng pagtetest, pagsa-source code review, etc., para hindi tayo kinakapos. Kaugnay nito ay nais ding manawagan ng COMELEC sa Department of Budget and Management o DBM at sa Kongreso na kung maaari ay hatiin na lamang ang budget ng komisyon para sa taong 2026 at 2027 para sa layuning mas maagang paghahanda para sa susunod na eleksyon. Bukod dito ay mas pinalalawig din ng komisyon ang mga presumption nito upang tugunan ang mga isyong kinahaharap bago, kasagsagan at pagkatapos ng eleksyon. Kabilang dito ang pagmonitor sa pag-abuso sa state resources, fraud, mga irregularidad, vote buying, gayon din ang social media. Dahil sa makabagong teknolohiyang hatid ng modernisasyon, mas malawak na rin ang espasyo na dapat tutukan pagdating sa eleksyon. Kaya ayon kay Garcia, dahil sa walang social media regulation law, walang karapatan ng COMELEC na magparusa sa mga netizen na magpapakalat ng disinformation, misinformation, gayon din ang fake news. Kaya't mariin silang nananawagan sa mga online platforms na sila na ang mismong mag-take down sa mga account na ito dahil sa aminado ang COMELEC na kailangan nila ang suporta at tulong ng mga ito sa pagtugon sa naturang problema. Kaugnay nito ay isa rin sa mga sinali ng COMELEC sa kanilang presumption ay ang mga influencer na nag-e-endorso sa mga tumatakbong kandidato. Gayon din ang matagal nang tinutugunan ng komisyon ang issue sa vote buying. For example, sa vote buying, nakalagay na sa rules ngayon. And nobody had went to the Supreme Court to question that presumption since barangay and SK. May dala kang indelible ink, isang araw bago mag-eleksyon, pakalat-kalat ka sa barangay, nahuli ka, may dala kang eleksyon paraphernalia, presume ka na engage sa vote buying. May dala kang kalahating milyong piso, broken down pa sa mga tig 500, 1,000, may dala kang eleksyon paraphernalia, presume ka na engage sa vote buying. May dala kang cuticle remover and other election paraphernalia during a day before the election, presume ka na engage sa vote buying. Ikaw ay nagpadala ng 20 na tao sa ating GCash Paymaya, more than 5,000 pesos, presume ka na engage sa vote buying. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang 2 puganteng Koreano bunsod ng pagtakas sa Pampanga.
cyber warrant, kakaharapin ng mga fake account na nagpapakalat ng misinformation sa mga kandidato. PSC, pinasinayaan ang pagsisimula ng R1AA meet sa La Union. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naaresto muli ng Bureau of Immigration o BI ang puganteng Koreano na sina Ikyung noong ika-9 ng Marso sa isang tirahan sa Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga sa tulong ng iba't ibang ahensya at pulisya at intelihensya. Kasama niya ang inaresto si Kang Cham-byom na natuklasang tumulong sa kanyang pagtakas at napatunayang wanted din sa South Korea dahil sa kasong pandaraya. Dahil sa kanilang pagtatangkang tumakas, sila ay tinuturing ng high-risk detainees at ililipat sa BI Detention Facilities sa Camp Bagong Diwa, Taguig na may mas mahigpit na seguridad. Sa ibang balita ay pinagdiwang ng ASEAN Center for Biodiversity nitong Miyerkules ang pagkakadiskubre sa bagong species na fang frog na tinatawag na Limnonectes cassiopeia sa Luzon Island. Isa ito sa 9 na bagong wildlife discovery sa Southeast Asia. Habang hinahangaan ng ASEAN body ang pagkadiskubre nito sa rehiyon, nag-uudyok ito sa kanila upang mas pangalagaan at protektahan ang likas na yaman na ito. Nananawagan din sila sa publiko na protektahan ang wildlife at ipreserba ang natural na tirahan ng mga ito. Alinsunod naman sa kamakailang reklamong natanggap ng PNP-ACG mula sa mga kumakandidato na ilang mga peking account ang nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanila. Nagbabala ang pulisya sa netizens na iwasan ang pag-post ng mga hindi verified na impormasyon upang hindi kumaharap sa legal na problema. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG nitong Miyerkules sa mga netizen na nagpapakalat ng maling impormasyon online hinggil sa mga kumakandidato sa eleksyon. Ito ay bunsod ng kamakailang mga reklamo mula sa 2 alkalde, isang board member at isang kapitan ng barangay mula sa Ilocos Region, Western Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Ayon sa spokesperson ng PNP-ACG na si Lieutenant Wallen May Arancilio, na ang mga estratehiya at hakbang ay nabuo upang matukoy ang mga peking account na ginagamit para sa isang smear campaign laban sa sinumang kumakandidato. Kasalukuyan nang iniimbestigahan at naghain ng kasong cyber warrant ang pulisya sa korte para imbestigahan ang mga tao sa likod ng pangyayari. Kaya naman mariing paalala ng PNP-ACG na iwasan ang pag-post ng hindi na-verify na mga impormasyon sa mga kumakandidato para maiwasan ang anumang legal na problema. Ang kampanya sa halalan para sa mga pambansang kandidato ay nagsimula noong 11 ng Pebrero, habang para sa mga lokal na kandidato naman ay magsisimula ito sa 28 ng Marso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan ng Philippine Sports Commission o PSC ang opening ceremony ng Region 1 Athletic Association o R1AA meet na ginanap sa munisipyo ng Bacnotan sa La Union nitong Miyerkules. Ang naturang palaro ay isang meet qualifying para mapasali sa palarong pambansa. 23 sports ang lalahukan ng mga atleta mula school division ng 4 na probinsya ng rehiyon, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at La Union. Balitang pandaigdigan, wagi ang dating central banker na si Mark Carney bilang bagong pinuno ng Liberal Party at inaasahang susunod na Prime Minister ng Canada. Nakakuha ng landslide win si Carney na mayroong 85.9% na boto sa nakaraang halalan.
Si Carney ang papalit sa kasalukuyang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau. At sa kanyang panunungkulan, nakahanda si Carney na harapin si US President Donald Trump sa usaping trade war ng Canada at Amerika. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mandatoryong paglalagay ng food warning labels nais ipatupad. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Vlogger sa Iloilo sinilaban ang sarili para sa views. Comelec balak gawing 2 taon ang preparasyon para sa halalan 2028. Cyber warrant, kakaharapin ng mga fake account na nagpapakalat ng misinformation sa mga kandidato. At Mark Carney, kinilalang bagong liberal leader at susunod na Prime Minister ng Canada. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.